Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 471. Pinigilan siya ni Zachary sa kalagitnaan ng pangungusap. Dahil ito ay isang bagay na hindi dapat sabihin, pagkatapos ay ihatid mo na siya Ben, paalisan mo siya. Oo, Mr. Knock, sagot ni Ben. Medyo awkward nung moment na yon. Obviously, hinahabol ni Zachary si Taylor. Bumantong hininga si Taylor at hindi na nagsalita. Saka siya tumalikod at umalis. Lumingon si Spencer kay Zachary at tinitigan siya. Sa tingin ko, hayaan mo man lang siyang tapusin ang kanyang pangungusap. Marahil ay binibigyan ka lang niya ng banayad na paalala. Nagdududa ako na ang isang babae ay makaka-impluwensya sa aking paghatol. Ayaw ni Zachary na makita ang sinumang nagsasalita ng masama tungkol kay Charlotte, kasama si Taylor. Si Mr. Blackwood ay isang matuwid na tao na may maaasahan at layunin na boses. Bagamat hindi niya gusto makisalamuha sa mga babae dahil kay Miss Blackwood, hindi siya sisira ng inosenteng babae. Marahil siya ay magbubuga ng sekreto. Nainis si Zachary at pinutol niya ito. Mr. Spencer, nag-o-overthink ka. Sige na, napayuko si Spencer at wala nang ibang sinabi. Nagpalit si Zachary ng kanyang isolation gown at pumasok sa ward. Si Henry ay walang malay pa at sinusuri siya ng doktor. Nang makita si Zachary, ang doktor agad na yumuko para salubungin siya. Kumusta na siya? Mahinang tanong ni Zachary. Paminsan-minsan ay nagkamalay si Mr. Knock. Ang kanyang ulo ay malubhang nasugatan mula sa pagkahulog. Natatakot ako na mananatili siya sa ganitong kalagayan sa loob ng ilang araw, sagot ng doktor. Nagsalubong ang kilay ni Zachary. Gaano katagal iyon? Sumagot ang doktor, mahirap sabihin. Maaaring 1 linggo, 1 buwan, o marahil mas matagal. Gayunpaman, siya ay walang malay lang. Hindi siya nagdurusa sa sakit. Natahimik si Zachary at tumingin sa lolo niya na may masalimuot na ekspresyon. Naiinis siya noon kay Henry kapag ang huli ay hindi makatwiran at pinagtatalunan nila ang iba pa. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Zachary na makonsensya sa kanyang lolo nang makita itong nakahiga sa kama, at hindi gumagalaw. Alam na alam ni Zachary na matanda na ang kanyang lolo at bilang na ang kanyang mga araw. Ngunit umaasa pa rin siyang hindi darating ang araw na iyon. Nais niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang lolo. Take your time, Mr. Zachary. Aalis muna ako. Yumuko sa kanya ang doktor at lumabas ng ward. Umupo si Zachary sa tabi ng kama at tahimik na sinamahan si Henry. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang mga medical staff na may dalang mainit na tuwalya para panasan ang katawan ni Henry. Gagawin ko, inabot niya ang kamay niya sa sinabi niya. Sige. Magalang na inabot ng mga medical staff ang tuwalya sa kanya. Wala talagang ideya si Zachary kung paano mag-aalaga ng pasyente. May gusto lang siyang gawin para kay Henry. Marahan niyang nilinis ang mga paa ni Henry gamit ang mainit na tuwalya. Tinitingnan ang kulubot na balat sa buong katawan niya, at napagtanto ni Zachary na ang kanyang lolo ay may edad na. Si Henry Knock, na dating maalamat na hegemon ng mundo ng korporasyon, ay malapit nang matapos ang buhay. Sa sandaling iyon, halo-halong nararamdaman si Zachary. Sa isang banda, tuwang-tuwa siyang maging biolohikal na ama ng triplets. Sa kabilang banda, nanlumo siya nang makitang may sakit at walang malay ang kanyang lolo, ang buhay ay darating at aalis. Wala na ba akong ibang magagawa? Mr. Zachary, ang bulong ni Spencer na nagpaputol sa kanyang pag-iisip. Nakabawi si Zachary at bumaling kay Spencer. Oo. Panahon na para inumin ni Mr. Knock ang kanyang gamot. Nagdala si Spencer ng isang baso ng maligamgam na tubig at ipapainom kay Henry ang gamot. Gagawin ko. Kinuha ni Zachary ang gamot at maingat na ipinakain kay Henry. Mahinang wika ni Spencer, Mr. Knock has been muttering your name in the past few days. It's always you kung sino ang pinaka-na-miss niya. Lagi kanyang iniisip. Nanatiling tahimik si Zachary ngunit puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Lumapit si Spencer kay Zachary at bumulong sa tenga niya, sabi ng doktor,
Mr. Knox days are bilang na para magkamalay siya. Please huwag mo na siyang guluhin pa. Naiintindihan ko. Napatingin si Zachary kay Henry at ngumiti. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang malay, mayroon akong magandang balita para sa kanya. Good news. That's great. Kung maganda ang mood niya, mas maaga pa siyang gagaling, masayang sabi ni Spencer. Oo, nasa Cloud9 siya kapag narinig niya iyon. Nai-imagine na ni Zachary ang magandang eksena. Nagustuhan ni Henry ang mga bata. Mababaliw siya sa buwan kung alam niyang ang triplets ay kanyang dakilang mga apo. Hindi ako makapaghintay na malaman. Excited si Spencer. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga medical staff para tulungan si Henry na magpalit, kaya umalis muna si Zachary sa ward. Mr. Knox, handa na ang lahat, ulat ni Ben habang hinihingal. Wala kang tulog kagabi. Ikaw dapat ay magpahinga muna. Mr. Zachary, napuyat ka ba buong gabi? Narinig ni Spencer si Ben nang lumabas siya ng ward. Siya ay masyadong abala sa pag-aalaga ng mga bata, sabi ni Ben na may ngiti. Hindi ko akalain na makakasama ni Mr. Zachary ang mga bata. Nag-aalala ako na baka mag-away lang kayo sa kanila, nakangiting sabi ni Spencer. Walang imak na ekspresyon sa mukha ni Zachary. Bata pa ba ako sa iyo, Mr. Spencer? Sa tingin mo aawayin ko ang 3 taong gulang na mga bata? Humajek-hik si Spencer, pagkatapos ay sinabi niya, hindi mo nagustuhan ang mga bata. Nag-aalala ako na baka masaktan kanila ng aksidente, at ang iyong init ng ulo. Well, alam mo na mahal ni Mr. Knox ang triplets. Kung may mangyari sa kanila, hindi ako makasagot kay Mr. Knox. Huwag kang mag-alala, ayos sila. Nakataas ang labi ni Zachary habang sinagot. Nasa ospital pa ba sila? How's Robbie? Nag-aalalang tanong ni Spencer. Nagkaroon siya ng allergy sa pagkain. Gumagaling siya pagkatapos magpa-injection. Huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat, sagot ni Ben. Natutuwa akong malaman iyon. Nakahinga ng maluwag si Spencer, pagkatapos ay nagpatuloy, iuuwi ko ang mga bata at manirahan kasama sila, pagkatapos ay babalik ako muli. Agad namang sinabi ni Zachary, it's alright. Don't worry about it. I've asked Reyna to make arrangements. Dadalhin niya ang mga bata sa aking bahay. Doon sila titira kasama ko. Nagulat si Spencer sa sinabi niya. Sigurado ka ba Mr. Zachary? Mas gusto mo lagi ang tahimik na kapaligiran. Kung mananatili sila doon sa iyo, maaari silang magdulot ng kaguluhan sa iyo. Hindi nila gagawin. Ang mga ito ay kaibig-ibig. Sabi ni Zachary na may matamis na ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, personal na nagulat ang medical superintendent kay Zachary, Mr. Knox, handa na ang silid. Sige, umalis si Zachary kasama ang medical superintendent. Nagplano siyang magpahinga para ihanda ang sarili para sa kung ano ang darating mamaya sa gabi. Hindi makapaniwala si Spencer sa kanyang mga mata. Anong nangyayari kay Mr. Zachary? Bakit siya nagbago biglaan? Tanong niya kay Ben. May darating pang sorpresa sa lalong madaling panahon. Siguradong malaglag ang panga mo. Binigyan ni Ben ng isang misteryosong ngiti siya. Natarante si Spencer sa sagot ni Ben. Huwag kang mag-alala, magandang balita ito. Nakangiting yumuko si Ben kay Spencer, pagkatapos ay sinundan niya si Zachary. Nawala sa kanyang pag-iisip si Spencer, pinag-iisipan ang mga salita ni Ben. Sa sandaling iyon, tinawag siya ang mga kawani ng medikal, kaya hindi na siya nag-isip pa at mabilis na pumasok sa ward para alagaan si Henry. Nakahiga sa kama, tumingin si Zachary sa kanyang relo. 11:00 na ng umaga noon. May 8 oras pa bago ang takdang oras. Nasaan na kaya si Zora? Sa ngayon, dapat ay pabalik na siya sa HCT kasama si Charlotte. Makikita sila ni Bruce sa sandaling tumuntong sila sa HCT. Hindi magagawa ni Zora na maglaro na naman ng mga tricks. Nakahandusay si Charlotte sa kama, nakatulog. Biglang may nagbukas ng pinto. Isang matangkad at payat na figure ang pumasok dito, na sinundan ng isang grupo ng mga bodyguard. Nasugatan ka ng husto. Umupo si Zora sa sofa at sinukat si Charlotte.
Nagising sa ingay, sinubukang igalaw ni Charlotte ang kanyang katawan ngunit sobrang sakit ng kanyang likod na hindi niya magawa ng mag-isa. Nag-gesture si Zora. Naglakad si Shirley palapit kay Charlotte at hinila siya patayo. Nanginginig ang katawan ni Charlotte sa sakit. Gulo-gulo ang kanyang buhok na nakatikip sa kanyang maputlang mukha. Malamig na panunuya ni Zora, "I was expecting something more from you." "Well, you're nothing special." Kung tutuusin, bakit si Zachary ay mapapamahal sa isang babaeng tulad mo? Dahan-daang iminulat ni Charlotte ang kanyang mga mata at tumingin sa babae na may gulo ang isip. "Sino? Sino ka?" Mahinang tanong niya. Napangisi si Zora. "You don't have to know who I am. Just remember that I'm someone whom you can't na kayang tumawid." "Ano ang gusto mo sa akin?" Ungol ni Charlotte sa mahinang boses habang hinihingal. "Hehe." Tumawa ng nakakatakot si Zora. "Ibabalik kita kay Zachary. Bago yun, gusto kitang bigyan ng kasalukuyan." Nag-gesture si Zora habang sinasabi niya. Mabilis na tinulak ng dalawang bodyguard si Charlotte. Naglabas ng syringe si Shirley at dahan-daang lumapit kay Charlotte. "Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako." Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa gulat at nakipagpunyagi siya sa kanya. "Ano ito? Hindi. Tumigil ka." Sa kalaunan, nabigo si Charlotte na makawala sa dalawang lalaki. Tinurok ni Shirley kay Charlotte ang ilang hindi kilalang transparent na likido. Napasigaw si Charlotte sa taas ng kanyang baga. Patuloy siyang nagpupumiglas at umiling-iling pero siya walang magagawa. Wala siyang ideya kung anong uri ng likido iyon, ni hindi niya alam kung anong uri ng pinsala ang maaaring idulot nito sa kanya. Tumagos ang takot sa kanyang mga buto. Pinag-cruise ni Zora ang kanyang mga paa at komportableng umupo sa sofa, iniikot ang alak sa baso. She grinned maliciously and stared down Charlotte as if the late was her victim. Nakalugay ang buhok ni Charlotte sa kanyang likuran habang siya ay patuloy na nagpupumiglas, at unti-unting nalalantad ang kanyang magandang mukha. Nang makita ni Zora ang kanyang mukha, natigilan si Zora sa kanyang kinatatayuan. Sa susunod na segundo, tumingin siya kay Charlotte sa pagtataka. Napakurap-kurap si Zora sa pagdududa, sa pag-aakalang siya ay nagkakamali. Agad niyang itinuro, "Itaas mo ang kanyang ulo." Pinisil ni Shirley ang baba ni Charlotte at pilit na iniangat ang ulo nito. Isang napakagandang mukha ang bumungad. Napatulala si Zora na parang ngayon lang nakakita ng demonyo. Puno ng pagtataka at takot ang mga mata niya. Pagkaraan ng ilang sandali, binibigkas ni Zora ang isang pangalan, Isabella. Nanginginig si Charlotte nang marinig ang pangalan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malupit na babae sa harapan niya. Paano mo nalaman ang pangalang ito?" Tanong niya. "Ano ang relasyon mo kay Isabella?" Naging emosyonal si Zora habang nagtatanong. Bago pa masagot ni Charlotte ang kanyang tanong, bumagsak siya sa kama at nagsimulang umiyak sa sakit. Ang sobrang sakit ng parte ng katawan kung saan siya na-injection. Pagkaraan ng ilang segundo, nahimiti siya habang tumutulo ang puting foam mula sa kanyang mga labi. Natigilan pa rin si Zora sa kanyang kinatatayuan, at hindi makapaniwalang nakatingin kay Charlotte. Pagkaraan ng mahabang sandali, muling inayos ni Zora ang kanyang sarili at nagmamadaling nag-utos, "Tingnan ang kanyang background ngayon. Para malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Gawin mo na ngayon." "Oo." Agad namang kumilos si Shirley. "Miss Knocked, tapos na ang pag-iniksyon. Makalipas ang 3 buwan, magiging lumpo siya sa awa mo." Ang bodyguard ay mataas na nagsalita sa Ingles. Nanatiling tahimik si Zora habang nawawala sa kanyang pag-iisip. Para bang may sinusubukan siyang patunayan. "Miss Knocked, it's time to go," paalala ng isa pang bodyguard sa kanya. Tumayo si Zora at sinulyapan si Charlotte. "Huwag mo na siyang hawakan, linisin mo lang siya at dalhin sa kotse." "Oo, Miss Knocked." Makalipas ang kalahating oras, dinala si Charlotte sa isang kotse. Wala pa rin siyang malay. Umupo si Zora sa tabi niya. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Charlotte. Nagliliyab ang mga emosyon sa kanyang mga mata at komplikado. Ang sasakyan ay dahan-daang umandar patungo sa H-City. Si Shirley ay nagtatrabaho sa laptop at tumatawag.
Ginagamit niya ang lahat ng koneksyon na kailangan nilang tingnan para sa background ni Charlotte sa lalong madaling panahon. Kailangan kong malaman ang lahat bago ko makita si Zachary, utos ni Zara. Si Shirley ay nasa isang masikip na lugar. I'll try my best, parang may nagtakip sa background ng babaeng ito. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na ang tatay niya ang dating pinakamayamang tao sa H-City, si Richard Wynne. Richard Wynne, nagulat si Zara sa impormasyon. Ang ibig mo bang sabihin ay ang lalaking pinatay ko ng 4 na taon na? Pakitingnan mo. Inabot ni Shirley ang laptop kay Zara. Tiningnan ito ni Zara at nag-scroll sa pahina, pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang ngumisi, nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na ang negosyanteng hindi ko sinasadyang napatay ay kalaguyo ni Isabela. Haha. Miss Knock, haka-haka lang po sa ngayon. Wala pa po tayong alam na sigurado. Tsaka si Richard Wynne ay isang ordinaryong negosyante lamang. Paano siya posibleng makipag-ugnayan kay Isabela? Tama ka, dapat nating i-verify iyon. Malamig na tinitigan ni Zara si Charlotte habang nilalaro ang singsing sa kanyang ring finger. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya ay gumawa ng isang tawag sa telepono. Matagal nang nagring ang telepono bago isang malalim na boses ang nagmula sa kabilang linya. Hello, Taylor, ang tagal na. Napaawang ang labi ni Zara. She sounded friendly pero mayabang. May isang bagay akong gusto kitang tanungin. Ano ito? May pagbabantay si Taylor. Si Isabela, may anak ba siya? Pansamantalang tanong ni Zara. Hindi nakita ni Taylor na darating iyon. Natahimik siya ng matagal bago niya mahanap ang boses niya. I guess you've nakilala ko si Charlotte. Sinubukan ni Zara na pagsamasamahin ang lahat. Alam kong may manliligaw si Isabela at nanganak siya ng isang sanggol. Huminto siya ng ilang segundo bago siya nagpatuloy sa pagtatanong. Ang kanyang manliligaw ay si Richard Wynne. Tama ba ako? Hindi ko alam. Patay na si Richard Wynne at walang makakapag-verify ng katotohanan ngayon. Ispekulasyon mo lang yan. Itigil mo ang pananakit ng mga inosenteng tao, sagot ni Taylor. Kaya tama ang hula ko. Si Charlotte Wynne ay anak nina Isabela at Richard. Pagtatapos ni Zara. Zara, tama na, ang mga nakaraan ay nakaraan na. Matagal nang patay ang kapatid mo. Stop the nonsense. Si Taylor na nakanguso. You're such a kind man. Your daughter is getting engaged to Zachary but he's thinking of another woman. Hindi mo ba ito nakikitang nakakagambala? Naiintindihan ko. Si Charlotte ay anak ni Isabela, kaya siya ang pipiliin mo sa sarili mong anak na babae. Tama ba ako? Nanunuyang sabi ni Zara. Zara Knock. Binanggit ni Taylor ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang nagngangagat na mga ngipin. Don't worry, Taylor. I'm just asking out of curiosity. I won't do anything funny. Tinapos ni Zara ang tawag at tumingin kay Charlotte na wala pa ring malay. Pinulot ni Zara ang kanyang mga labi sa isang masamang ngiti. I guess I have luck on my side. Kung alam kong anak siya ni Isabela, hindi ko sinayang ang sobrang effort. Tinapik-tapik ni Zara si Charlotte sa kanyang magandang mukha. Isabela, you're really my lucky star. You're helping me out kahit patay ka na. Samantala, walang ideya si Charlotte kung ano ang nangyayari. Ang tanging naramdaman niya ay sakit. Sumasakit ang bawat parte ng katawan niya. Para siyang kinakagat ng 10,000 kulisap sa katawan. Pakiramdam niya ay namamatay na siya sa mga sandaling iyon. Sa kabilang banda, binangungot si Zachary. Sa kanyang panaginip, dumating si Charlotte sakay ng kotse at hindi niya magawa maghintay upang makita siya. Gayunpaman, sa pagbukas niya ng pinto, si Charlotte ay patay na. Umagos ang dugo sa bawat butas ng kanyang katawan. Tumayo si Zara sa likuran nila at tumawa ng malakas na parang baliw. Nagising si Zachary mula sa bangungot. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi pa niya naranasan ang ganoong damdamin mula noong gabi nang mawala ang kanyang mga magulang. Isang nakakatakot na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang oras. 6:30 na ng gabi. Lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa sa mga sandaling iyon.
Agad siyang bumangon sa kama, saka naghilamos ng mukha para pakalmihan ang sarili. Pagkatapos noon, pumunta siya pababa para hintayin si Zora. Kailangan niyang maibalik si Charlotte sa lalong madaling panahon at siguraduhin hindi siya masasaktan. Mr. Noct, don't worry. Binabantayan ni Bruce ang bawat galaw nila. Pumasok na ang kotse ni Miss Noct sa HCT 3 oras na ang nakalipas. Darating siya nang wala sa oras. Kabanata 475. Nakatuon si Zachary sa mga paparating na sasakyan, at naghihintay sa pagdating ni Zora. Bagamat siya ay mukhang kalmado bilang isang milpon, ang kanyang damdamin ay nagkakagulo sa loob. Hindi naglakas loob na magsalita si Ben. Tumabi siya kay Zachary, at sinamahan siya ng tahimik. Yung mga bodyguard nila ay nasa ganap na alerto. Lumapit si Reyna kasama ang ilang babaeng medical staff. Naka-standby sila sa pagdating ni Charlotte. Lumipas ang 1 minuto, pagkatapos ay 2. 10 minutes had passed. Hindi pa rin nila mahanap ang convoy ni Zora. Naiinip na napatingin si Zachary sa kanyang relo. 7:00 na noon. Kumunat ang noo niya at nagpatuloy na subaybayan ang paggalaw sa kalsada. May mga sasakyan na dumaan, ngunit wala sa kanila ang kay Zora. Ano bang balak ng babaeng yun? Kinuha ni Zachary ang kanyang telepono at gustong tawagan si Bruce. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ben, nandito na sila. Umangat ang ulo ni Zachary at nakita niya ang isang convoy ng mga sasakyan na dahan-daang dumating. Naka-escort ang convoy ng Hummer. Si Ben ay gumawa ng 1 kilos gamit ang kanyang kamay at ang lahat ng mga bodyguard ay nanatiling nakabantay. Kinusot-kusot ni Zachary ang mga mata at tinitigan ang Hummer hanggang sa huminto ito. Bumaba ang mga tauhan ni Zora sa sasakyan at bumuo ng 2 hanay sa isang defensive position. Ang mga lalaki mula sa magkabilang panig ay direktang nakaharap sa isa't isa. Pagkatapos noon, may ilang babaeng bodyguard na bumaba sa sasakyan at pinagbuksan ng pinto si Zora. Lumabas siya ng kotse ng elegante, na nagpapalabas ng malamig at malakas na aura bilang isa sa mga Noct. Long time no see, my good nephew. Hinubad ni Zora ang kanyang sunglasses at binigyan ng malamig ng ngiti si Zachary. Nasaan siya? Wala sa mood si Zachary na magsalita ng walang kwenta. Gusto lang niyang makita ng tama si Charlotte. Ngumiti si Zora at sinenyasan si Shirley. Binuksan ng huli ang pinto. Si Charlotte, na nakasuot ng puti, ay tahimik na nakahiga sa likurang upuan. Wala siyang malay. Mabilis na dinala ni Reyna ang kanyang koponan at maingat na inilagay si Charlotte sa kama ng ospital, pagkatapos ay tinulak siya sa gilid ni Zachary. Nakakunot ang kilay ni Zachary habang nakatingin kay Charlotte. Ang kanyang mukha ay mapotla at mukhang napakahina. Siya dapat ay nagdusa ng marami. Sumakit ang puso ni Zachary nang makita ang kanyang kalagayan, ngunit nagkunwari siyang buo. Suriin mo siya, siya ay nagutos. Naiintindihan. Nang walang pag-aalinlangan, itinulak ni Reyna at ng mga medical staff si Charlotte sa ospital. Napasulyap si Ben at sinundan agad sila ng ilang bodyguard. Ilang latigo lang. Sumusobra ka na, panunuyan ni Zora. Mas mabuting huwag mo akong paglaruan. Sinamaan siya ng tingin ni Zachary. Nagtaas ng kilay si Zora. I'm your tita. Hindi mo dapat ako kinakausap ng ganyan dahil lang sa isang babae. Sinusubukan mo bang maglaro ng Romeo tulad ng iyong ama? It's none of your business. Kumunot ang noo ni Zachary. Nagkibit balikat lang si Zora. Okay, pwede ko bang makita ang lolo mo? Sa halip na sumagot ay tumalikod na lang si Zachary at naglakad papasok ng ospital. Sinundan siya ni Zora. Susundan sana ng mga bodyguard niya pero pinigilan sila ni Ben na pumasok sa loob ng gusali. I'm sorry, Miss Noct. May bodyguard ka lang nakasama, magalang na sabi ni Ben. How dare you defy me? Binigyan siya ni Zora ng nakakamatay na titig. Makalipas ang ilang segundo, huminga siya ng malalim at gumawa ng gesture sa kanyang kamay. Umatras ang iba at si Shirley lang ang sumunod sa kanya. Don't provoke Lolo. Watch what you say, paalala ni Zachary kay Zora. Natagpuan siya ng huli na katawa-tawa. Siya ang tatay ko,
Syempre hindi ko siya sasaktan, she sneered. Who knows? Hindi ka naging mabuting anak sa kanya, sagot ni Zachary. Iyon ay dahil sa sobrang kinikilingan niya. Iniwan niya ang lahat ng kanyang pamana sa iyong ama. Pagkamatay ng iyong ama, umalis siya, at ito ay ibinigay sa iyo. Ibinuhos ko ang aking puso at kaluluwa sa pamilya Nock ngunit wala akong nakuhang kapalit, syempre ako ay asar. Marami ka, makontento ka dyan, sagot ni Zachary. Wala na siyang ibang sinabi pagkatapos noon. Actually, hindi siya sang-ayon sa act of bias ni Henry. Sa katunayan, ipinaubaya ni Henry ang karamihan sa mga ari-arian kay Zachary dahil ang huli ay tagapagmana ng pamilya. Gayunpaman, si Zara ay marami rin ang nakuha. Kung hindi niya mapapaunlad ang kanyang kumpanya sa napakalaking sukat. Palaging pinipili ni Zara ang isang buto kay Zachary dahil gusto niyang maging pantay ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Naiinis si Henry sa kanyang inasal dahil lagi siyang nagdudulot ng kaguluhan sa pamilya dahil sa kanyang selos kay Zachary. Bukod dito, gumawa ng eksena si Zara sa hapunan sa kaarawan ni Henry 12 taon na ang nakalilipas. Galit na galit si Henry na na-stroke siya. Sa kabutihang palad, ang pamilya Nock ay may isang propesyonal na pangkat ng mga medikal. Pagkatapos ng ilang taon ng paggamot, si Henry unti-unting bumuti. Mula noon ay pinagbawalan na ni Zachary si Zara na makita ng pribado ang kanyang lolo. Pagdating sa gusali, hindi kaagad dinala ni Zachary si Zara sa ward ni Henry. Sa halip, siya ay tumigil sa paglalakad at hinintay ang tawag ni Reyna. Kailangan ba talaga? Sabi ko naman sa iyo hindi ko siya ginalaw maliban sa pagbibigay ng ilang letigo sa kanya. We're almost doon. Dalhin mo na lang ako sa kanya. Napakunot naman ng noo si Zara dahil sa sama ng loob. Hahayaan kitang makita siya kung walang mali kay Charlotte. Kung sa bagay, gusto ni Zachary na madala niya si Zara kay Henry dahil iyon ang ibig sabihin na maayos naman si Charlotte. Kung bahagyang nasugatan si Charlotte, maaari niyang ipikit ang isang mata. Gayunpaman, kung si Charlotte ay nasaktan sa anumang iba pang paraan, tatapusin niya kaagad ang buhay ni Zara, nang walang awa. You're such a loser. Hindi ka dapat gawin ng lolo mo na tagapagmana ng pamilya Nock. Pumili ka ng isang babae sa sarili mong dugo. Paanong ang isang hindi makatwira na lalaki na tulad mo ay magiging head ng ating pamilya? Si Zara ay ngumisi. Sa totoo lang, hindi ako kasing cold-blooded mo. Unfortunately, nakast out ka sa pamilya at doon ay walang ibang supling ng mga Nock. Ako at ang walang kwentang anak mo. Kaya hindi naging mahirap na desisyon ang ginawa ni Lolo, malamig na sagot ni Zachary. Ikaw. Namula ang mukha ni Zara sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na parang isang nagngangalit na toro, na naglalabas ng isang nakamamatay na aura. Mapapatawad niya si Zachary sa pagiging masungit sa kanya, ngunit hindi niya kayang tiisin ang alinman sa kanyang anak na mainsulto. Tinitigan ni Zara si Zachary. Si Chris ay isang inosente at mabait na tao. Siguradong malalampasan kanya balang araw. At saka, babayaran kita sa ginawa mo sa kanya noong isang araw. Maghintay lang at tingnan. Nagbingi-bingihan si Zachary sa pagbabante niya at sa halip ay itinuon ang atensyon sa kanyang telepono. Hindi nagtagal, tinawagan siya ni Reyna, Mr. Nock, medyo masama ang katawan ni Miss Wind. Malubhang nasugatan ang kanyang likod. Walang ibang malubhang pinsala, o mga palatandaan ng sexual na pag-atake. Makikilala ko lang ang mga problemang ito kaya malayo. Sinusuri ko pa rin siya at kailangan ko ng oras. Gumaan ang pakiramdam ni Zachary nang marinig ang kanyang pagsusuri. Nagtaas siya ng mata para titigan si Zara. Pupunta ka at pagbayaran mo ang ginawa mo sa kanya. Aayusin natin sila mamaya, once and for all. Mayabang nang umiti si Zara. So pwede ko na ba siyang makita? Nag-gesture si Zachary at gumawa ng paraan ang mga bodyguard sa kanya. Pumasok si Zara sa elevator kasama si Shirley. Naghihintay si Spencer sa labas ng ward. Nang makita si Zara, yumuko ito sa kanya. Miss Zara, nandito ka na. Matagal na, Mr. Spencer. Isang magalang na tango ang iginanti ni Zara. Oo, matagal na mula noong huli tayong nagkita. You look gorgeous, as always.
Ngumiti si Spencer. Salamat. Bahagyang ngumiti si Zara sa kanya, pagkatapos ay sinundan niya ang mga medical staff sa katabing silid at nagpalit ng isolation gown. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Zachary at Spencer ang ward habang sinundan sila ni Zara. Naghihintay sina Ben at Shirley sa labas. Naiinis sila sa isa't isa, ngumiti sila at tumalikod. Nang makita ni Zara ang matanda sa kama, wala na ang nakakapatay na ekspresyon sa mukha ni Zara. Sa halip, ang kanyang ekspresyon ay medyo komplikado. Ito ay kombinasyon ng pagmamahal, hinanakit at puot. Matagal na tumayo si Zara sa kanyang kinatatayuan bago siya humakbang pasulong at tinignan ng malapitan si Henry. Ang kanyang mga mata ay tila nalilito. Ibinuko niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Bigla na lang siyang nawala ng masabi. Nabigla si Spencer nang makita ang sagot niya. Mahina siyang nagsalita. Mr. Knock has missed you, Miss Zara. Minsan na niyang binibigkas ang pangalan mo noong kalahating gising siya. Talaga, hindi makapaniwala si Zara sa kanyang narinig. May puwang ba talaga ako sa puso niya? Oo naman. Nang nagsasalita pa lang si Spencer ay medyo kumundat si Henry at gumagalaw ang mga labi, umungol siya ng ilang salita. Lumapit si Zara sa kanya at sinubukang hawakan ang kanyang ungol. Harrison, Zachary, Beatrice. Tinatawag ni Henry si Zachary at ang kanyang mga magulang, ngunit walang salita tungkol kay Zara. Awkward na tumingin si Spencer kay Zara. Ang ekspresyon ni Zara ay nagbago mula sa pagkagulat ay naging bigo, pagkatapos ay nasiraan ng loob. Bigla siyang ngumiti ng nakakaloko. May nililibak siya at walang iba kundi ang sarili niya. Napakatanga ko. Akala ko talaga miss na niya ako. Anong biro? Napalingon si Zachary at nanatiling tahimik. Alam niyang hindi gusto ng kanyang lolo si Zara. Si Henry ay palaging malupit sa kanya at hindi nagpakita ng kanyang pagmamahal. Minsan ay kinausap ni Zachary si Henry tungkol dyan, ngunit ang huli ay naiinis sa tuwing nasasabi niya iyon. Hindi maintindihan ni Zachary ang iniisip ni Henry. Gusto niyang mabawasan ang tensyon sa pagitan ng kanyang tiyahin at lolo, ngunit wala na siyang ibang magagawa. Minsan ay naawa siya sa kanyang tiyahin. Gayunpaman, si Zara ay unti-unting nabaliw, kaya't walang pagpipilian si Zachary kundi ilayo ang sarili sa kanya. Inisip nila ang sarili nilang mga negosyo hanggang sa lumaki si Chris sa isang may sapat na gulang. Simula noon, si Zara ay nagbabalak at nagplano laban sa kanyang sariling pamilya para sa kapakanan ng kanyang anak. Sinisikap niyang agawin ang mga ari-arian ng pamilya upang bigyang daan ang kanyang anak. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, si Chris ay walang iba kundi isang walang kabuluhan na nagsasayang ng pera na parang wala ng bukas. Sa kaibahan sa mga namumukod tanging kakayahan ni Zachary, ang alam lang ni Chris ay ang pagkuha ng mga babae. Kaya naman, medyo maganda ang kanilang relasyon dahil walang conflict of interest sa kanilang dalawa. Sa katunayan, palaging tinutulungan ni Zachary si Chris kapag nasangkot sa gulo ang huli. Gayunpaman, nagsimulang umasim ang kanilang relasyon ng mangdroga si Chris at sinubukang ipilit ang sarili kay Charlotte. Sa pagkakataong iyon, naasar si Zachary at muntik na siyang masakal hanggang mamatay. Sa dituwirang paraan, ang insidenteng iyon ay nagpatindi sa hidwaan ni Zara at Zachary. Miss Zara, we can't stay here for too long. May sasabihin ka ba kay Mr. Knock? Paalala ni Spencer kay Zara sa malambing na boses. Oo naman. Lumapit si Zara kay Henry at tinawag ang kanyang ama, Dad. Dad. Ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata bilang tugon sa boses nito. Nang makita ang kanyang tugon, si Zara ay nasa ikapitong langit. Naririnig mo ba ako? Ako si Zara. Bumantong hininga si Henry na parang narinig niya ang sinabi niya. Namumungay ang mga mata niya ngunit hindi niya ito mabuksan. Pinikit ni Zara ang kanyang mga mata at ngumiti ng nakakaloko. Please get well soon, Dad. I have something great to tell you. You'll be overjoyed upon hearing that. Yumuko si Spencer at maingat na binantayan si Henry sa tabi ng kama. Natatakot ang una na baka may masabi si Zara na sadyang makagalit kay Henry. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Humakbang paalis si Zora nang walang sinabi pa. Lumingon siya kay Spencer. I'm done. Mr. Spencer, anong sabi ng doktor? Kailan kaya magkakamalay si Dad? Si Mr. Noct ay nadulas sa banyo. Sinabi ng doktor na si Mr. Noct ay kailangang magpahinga ng mabuti ng hindi bababa sa kalahating buwan upang mapabuti ang kanyang kondisyon sa kalusugan. Kung ang kanyang kondisyon ay lumala, ang panahon ng pagbawi ay maaaring tumagal ng hanggang buwan. Ngunit si Mr. Noct ay isang malakas na tao at naniniwala ako na siya ay gagaling sa lalong madaling panahon, sagot ni Spencer. Sana gumaling siya agad. Napabuntong hininga si Zora. Pakiusap, alagaan mong mabuti si Daddy, Mr. Spencer. Oo naman. Tumango si Spencer. Nagpasalamat si Zora sa kanya, pagkatapos ay umalis siya sa ward. Nagpalitan ng tingin sina Spencer at Zachary. Naramdaman ni Zachary na kakaiba ito. Umalis lang yung babaeng yun. Walang sinabi at walang ginawa. Hindi yun katulad niya. Lumabas si Zachary ng ward. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Zora ang kanyang isolation gown at nililinis niya ang kanyang mga kamay gamit ang esterilisadong wet wipes. Huwag kalimutang ipaalam sa akin kapag nagising na ang lolo mo. Sasama ako kay Chris at bibisitahin siya. Kung hindi ka maglalaro, hindi kita pipigilan, sabi ni Zachary. Ha! Kung wala kang dapat itago, wala kang dapat ikabahala. Ngumisi si Zora habang nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng nakapikit na mga mata. Mag-iingat ka, magaling kong pamangkin. Pagkasabi noon ay nagdust siya ng mga kamay at tumalikod. Hindi napigilan ni Zachary ang pagsimangot sa kanya habang lumalayo. Si Zachary ay hindi nagtitiwala kay Zora kahit na siya ay nakikipagtulungan sa buong oras. Siya ay may banayad na pakiramdam ng foreboding. Sakto namang tumunog ang phone niya. Si Reyna pala. Mr. Noct, gising na si Miss Wind. Habang nagsasalita si Reyna, isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Charlotte. Nang marinig iyon, nahulog ang puso ni Zachary at agad na sumugod sa elevator. Pumasok si Zachary sa ward kung saan naroon si Charlotte. Pinipigilan siya ng 4 na medical staff habang sinusubukan siyang aliwin ni Reyna. Miss Wind, huwag kang matakot. Ako si Reyna, ligtas ka na ngayon. Mangyaring huminahon. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Charlotte. Patuloy siya sa pagpupumiglas habang sinisigawan ng kanyang ulo. Siya ay parang nakaranas ng kahindek-hindek. Malaking hakbang ang ginawa ni Zachary patungo kay Charlotte. Umalis ka, sigaw niya. Agad namang napaatras ang mga medical staff. Nawalan ng kontrol si Charlotte sa sarili. Kinuha niya ang isang syringe at iniindayog ito. Siya ay hindi sinasadya na kinamot ang sariling braso noon. Walang pag-aalinlangan, niyakap siya ni Zachary ng mahigpit. Itinutok ni Charlotte ang karayom sa kanyang braso. Sa kabila noon, hindi pa rin siya nito binibitawan. Hinawakan niya mahigpit si Charlotte at tumangging bumitaw. It's okay now. It's okay now. I'm here. I'm here. Si Charlotte ay patuloy na nagpupumiglas na parang baliw na pusa ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Zachary at siya ay nakulong sa kanyang mga braso, at hindi makagalaw. Ibinuko niya ang kanyang bibig at kinagat siya sa kanyang leeg. Napakagat ng labi si Charlotte na parang mabangis na hayop na kinakagat ang biktima nito. Damaloy ang dugo mula sa kanyang leeg. Ngunit hindi siya itinulak ni Zachary. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang ulo para pakalmayan siya. Dahil sa takot sa eksena, nanginginig sa takot ang mga medical staff. Sa wakas ay kumalma si Charlotte pagkatapos ng mahabang sandali. Dahan-dahan siyang nakatulog sa yakap ni Zachary. Mabilis na lumapit sa kanya si Reyna at hininaan ang boses. Mr. Noct, tatanggalin ko na ang karayom, please tiisin mo ito kahit saglit. Tumango si Zachary. Kinagat ni Reyna ang kanyang mga ngipin at tinanggal ang karayom, dahan-dahan at maingat. Buti na lang walang laman ng syringe. Gayunpaman, ito ay sapat na masakit. Anong nangyari? Bakit siya ganyan? Nasaktan ba siya? Tanong ni Zachary. I've run a thorough examination on her. Maliban sa mga sugat sa likod niya, may mga ligature marks sa kanyang mga palso at bukong-bukong.
Nag-imbita rin ako ng isang gynecologist para tingnan si Miss Wind at walang palatandaan ng sexual na pag-atake. Hindi ako sigurado kung bakit ganoon ang reaksyon niya pagkagising niya. Maaaring ito ay na-trauma siya. Naguguluhan si Reyna. Umalis ka na, utos ni Zachary. Oo, Mr. Noct. Lumabas ng kwarto si Reyna kasama ang mga medical staff. Hinawakan ni Zachary si Charlotte at marahan itong hinalikan sa noo. Sinisisi niya ang sarili niya sa hindi pag-iingat sa kanya mula sa kapahamakan. Marami siyang naranasan dahil sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang mahinang katawan, ang kanyang puso ay dinurog. Samantala, ang galit niya kay Zara ay nadagdagan. Sumusumpa siya sa sarili. I'll make her pay double the price for what she did to you. Sa sandaling iyon, isang katok ang narinig sa pinto, na sinundan ng boses ni Ben. Mr. Noct, tinawag ng mga bata si Mr. Spencer at tinanong si Miss Wind. Sinabi ni Mrs. Ralston na nag-aalboroto ang mga bata. Sila ay nilaktawan ng kanilang pagkain at nanatiling gising para hintayin ang kanilang ina. Napakunot ang noo ni Zachary sa narinig. Nangako siyang iuwi si Charlotte ngayong gabi at ang mga bata ay inaabangan iyon. Pero paano ko siya maiuwi kung nasa ganitong kalagayan siya? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Zachary, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako. Sige, hinaplos ni Zachary ang mga pisngi ni Charlotte at inayos ang kanyang buhok. Sumakit ang puso niya nang makita ang mga marka nito sa palso. Bigla siyang may nakitang marka sa palso nito. Agad siyang tumawag sa mga medical staff. Mr. Noct, pumasok si Reyna sa kwarto. Bakit may tusok sa palso niya? Tanong ni Zachary. Bago ka pumasok minsan nahawakan ni Miss Wind yung syringe pero inalis ko sa kanya. Tinusok niya din. Tapos tinusok din niya ang karayom sa braso mo. Ipinakita sa kanya ni Reyna ang markang tusok sa kanyang sariling kamay. Lalong lumalim ang pagkunot sa pagitan ng mga kilay ni Zachary. Baka may mga nakatago. Suriin mo siya ng isang beses. Suriin siya ulit ng maingat, utos ni Zachary. Oo, Mr. Noct. Tumango si Reyna. Nagpatuloy si Zachary sa pagbibigay ng mga tagubilin. Kumuha ka pa ng ilang staff para mag-alaga sa kanya. Bigyan mo siya ng sedatives kapag kailangan. Huwag hayaang masaktan niya ang kanyang sarili. Kailangan kong umuwi ngayon at babalik ako mamaya. Naiintindihan mo ba? Mabilis na umuwi si Zachary at 10:00 na ng gabi nang dumating siya. Samantala, ang triplets ay nakaupo sa sofa at naghihintay sa kanilang mommy. May hawak na libro si Robbie. Mukha siyang kalmado na nagbabasa, pero siya ay palihim na sumilip sa pinto, na umaasang makikita ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Sa tabi mismo ni Robbie, pinapakain ni Jamie ng pagkain si Fifi. Gayunpaman, hindi siya nakakain ng marami para sa hapunan bilang siya ay wala sa mood. Namiss niya si Charlotte. Si Ellie naman ay nakayakap sa pinalamanan niyang alpaka habang nakaidlip sa sofa. She was so sleepy, yet she tried to keep her eyes open and focus on the door. Upon hearing the sound of the car engine, tumayo silang tatlo mula sa sofa. Agad na binitawan ni Robbie ang kanyang libro at sinuot ang kanyang sapatos. Nakatapak si Ellie habang tumatakbo palabas. Malakas siyang sumigaw gamit ang nanginginig niyang boses, Mommy! Mommy! Pagkasuot ni Robbie ng sapatos ay mabilis siyang lumabas ng bahay. Robbie, Ellie, hintayin niyo ako. Nag-aalalang sigaw ni Jamie sa likuran nila. Hintayin niyo ako, sigaw din ni Fifi. Dali-dali siyang binuhat ng nurse at inilagay sa wheelchair, pagkatapos ay naabutan nila ang iba. Hawak si Fifi sa kanyang mga bisig, iniunat ni Jamie ang kanyang leeg upang tumingin sa labas. Gayunpaman, nakita lamang nila ang mabangis at matangkad na lalaki na bumaba sa sasakyan. Hindi nila makita ang mommy nila. Natigilan si Ellie ng ilang segundo, saka siyang umiti ng nakakaloko. Mommy, tigilan mo na ang paglalaro ng taguan. Humanap, lumabas ka na. Pagkatapos ay tumakbo siya sa paligid ng kotse na sinusubukang hanapin si Charlotte. Hindi tulad ni Ellie, hindi inisip ni Robbie na ito ay isang laro. Sa halip ay masama ang pakiramdam niya.
Kumunat ang noo niya at nagtanong, nasaan si Mommy? Siya. Ibinuka ni Zachary ang kanyang mga labi para magsalita ngunit walang salitang lumabas. Siya ay hindi kailanman gumugol ng oras sa mga bata, kaya hindi niya alam ang tamang paraan para makipag-usap sa kanila. Mommy, tumigil ka na sa pagtatago. Taas-baba ang paghahanap ni Ellie para kay Charlotte ngunit hindi niya ito makita. Hindi na niya nakayanan at napaluha. Huho, nasaan si Mommy? Ang mommy mo, may sakit siya. Sa pagkakataong ito, hindi na itama ni Zachary ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Kinuha niya siya tumayo, at inilagay siya sa bubong ng sasakyan. Kailangan niyang magpagamot. Iuuwi ko siya pagkatapos gumaling siya. Hinaplos ni Zachary ang ulo ni Ellie habang nagpapaliwanag. Ano? Bakit may sakit si Mommy? Anong nangyari? Tinitigan siya ni Ellie gamit ang malalaking bilog nitong mga mata. Nasugatan siya. Hindi alam ni Zachary kung paano magsinungaling sa mga bata, kaya sinabi niya sa kanila ang totoo. Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Ellie at nanginginig sa takot. Nako, huwag ka nang umiyak. Naguguluhan si Zachary. Tito Zach, hinawakan ni Robbie ang kanyang sando. Ibinaba ni Zachary ang kanyang paningin at tumingin sa namumulang mga mata ni Robbie. Pilit na pinipigilan ng huli na bumalik ang kanyang mga luha. Bakit nasugatan si Mommy? Ayos lang ba siya? Nasaan siya ngayon? Siya! Sa sandaling iyon, lumabas si Jamie sa kanyang wheelchair. Naikuyom niya ang maliliit niyang kamao at tinanong si Zachary. You're a liar. You promised to bring Mommy home tonight. Bakit siya nasugatan? Sinaktan mo ba siya? Hindi. Mommy, gusto kong makita si Mommy. Umiiyak si Ellie sa kanyang puso. Nabulunan pa siya sa kanyang mga luha. Naputol ang malakas na pag-iyak ni Ellie kay Zachary bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Sumasakit ang ulo niya habang siya ay hindi makaimik sa sandaling ito. Ni minsan ay hindi siya natarante gaya ngayon. Tito Zach, pakihatid mo kami kay Mommy. Nagsimulang manginig ang boses ni Robbie ngunit pilit niyang pinipigilan ang kanyang damdamin. Kahit nasaan si Mommy, kailangan namin siyang panindigan. Nasa ospital ang Mommy mo. Gabi na ngayon, sa bahay na lang kayo magpahinga. Hindi, kung hindi ko makita si Mommy, hindi ako kakain ng kahit anong pagkain. Nagpout si Jamie sa galit at sinimula ng tantrum si Zachary. Mommy, gusto kong makita si Mommy. Humahagulgol si Ellie. Aksidenteng nadulas siya at nahulog mula sa bubong ng sasakyan. Kabanata 500. Agad siyang hinawakan ni Zachary, ngunit hindi niya alam kung paano hahawakan ang isang maliit na bata. Kaya, siya hinawakan ang kanyang mga binti gamit ang isang kamay at hinawakan ang kanyang katawan gamit ang isa pang kamay. Hinawakan siya nito ng mahigpit kaya hindi niya ginawa na mahulog. Gusto kong makita si Mommy. Mommy, umiiyak ng malakas, niyakap ni Ellie ang kanyang leeg at sinapo ang mukha nito sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang uhog at luha kasama ang kanyang mga damit. Bad guy, tatawag ako ng pulis kapag hindi mo ako dinala kay Mommy. Hinubad ni Jamie ang isang sapatos niya at ibinato kay Zachary. Pakihatid mo kami kay Mommy. Kahit si Robbie na kalmado, ay desidido siyang makita ang Mommy niya. Ibinaba ni Fifi ang mga pakpak nito at patuloy na umiikot sa itaas ni Zachary. Mommy, Mommy, paulit-ulit nitong sabi. Pumikit si Zachary at parang naiiyak din. Mga bata, huminahon kayo. Ang Mommy nyo. Pumasok si Ben at papagaanan na sana ang sitwasyon. Bigla niyang naramdaman na may nahulog na malagkit sa kanyang ulo. Inabot niya ang kanyang ulo at kumuha ng isang dakot ng dumi ni Fifi. Inangat ni Ben ang ulo at galit na pinandilatan si Fifi. Nakatitig sa kanya ang loro habang pinapakpak ang mga pakpak nito. Nakatikip si Ben habang nakatitig kay Fifi. He made a sudden move at nagmamadaling lumipad si Fifi papunta kay Jamie na balikat dahil sa takot. How dare you bully Fifi? Hinubad ni Jamie ang isa pang sapatos at inihagis kay Ben. Tinamaan nito si Ben sa mukha. Bahagyang umawang ang bibig ni Ben. Ang mga bata ay mga halimaw. Tumigil ka sa pag-iyak. Hindi na napigilan ni Zachary ang sarili. Natigilan si Ellie ng ilang segundo at sinulyapan si Zachary.
Pagkatapos noon, mas malakas pa ang iyak niya kaysa kanina. Inis na inilabas ni Jamie ang telepono. I'm calling Mr. Henry. I'm going to tell him that you're a bully. Gusto naming makita si Mommy. Kung hindi mo kami dadalhin sa ospital, tatawag kami ng pulis. Nagpout si Robbie at humarap kay Zachary. Nilingon ni Zachary si Ben at sumigaw, Ben, do something. Mr. Knock, ako. Awang-awa na inunat ni Ben ang kanyang mga braso at ipinakita kay Zachary ang dumi at ang maliit na sapatos ni Jamie. Kumunat ang noo ni Zachary, saka tumingin sa mga nurse. Mabilis nilang ikanaway ang kanilang mga kamay habang umiiling. Uy, wala na tayong magagawa. Kapag umiyak na sila, walang makakapigil sa kanila maliban kay Miss Wind, sabi ni Amelia. Oo, tama siya. Hayaan lang natin sila. Pasimpleng ungol ni Mildred. Ellie, don't cry. I'll give you. Sinubukan ni Violet na pakalmehan si Ellie. Itinaas ni Ellie ang kanyang ulo at patuloy na humagulgol. Ang kanyang mga iyak ay nakakataktak sa tenga tulad ng mga iyak ng isang lobo. Hindi napigilan ni Zachary ang mapabuntong hininga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napabuntong hininga siya ng desperasyon. Siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Ang triplets ay nakapagpabaliw sa kanya. Gusto niyang aliwin ang tatlo para makakain sila ng maayos at makatulog ng maayos habang naghihintay sa kanilang umuwi ang mami nila. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napunta sa kanyang paraan. Hiniling nila sa kanya na dalhin sila sa ospital sa halip. Pakiramdam niya ay nalugi siya sa pakikitungo sa kanila. Sige, dadalhin kita sa ospital para makita si mami pero kailangan mong tumigil sa pag-iyak. Nagpasya si Zachary na magkompromiso. Sa isang iglap na epekto, tumigil sila sa pag-iyak. May switch ba sila o ano? And you have to promise me this. Makakatagal lang tayo doon. Ang ospital ay kung saan ang mga tao ay tumatanggap ng paggamot. Hindi natin dapat istorbohin ang iba. Tsaka mabilis lang makaka-recover si mommy kung nakapagpahinga siya ng maayos. Naiintindihan niyo ba? Matiyag ang paliwanag ni Zachary sa kanila. Oo, ipinapangako namin sa iyo. Masunurin namang tumanggo si Robbie. Jamie, napatingin si Zachary kay Jamie. I'll follow Robbie, but you should not lie to us again, matigas na sagot ni Jamie. Huwag hampasin ang mga tao ng iyong sapatos, sabi ni Zachary with a stern expression. Titingnan ko kung paano ito mangyayari. Si Jamie ay hindi natatakot sa kanya. Tumalikod siya at mayabang na sinabi, I didn't na dinala ang baril ko ngayon, kaya kailangan kong gamitin ang sapatos ko bilang sandata. Hindi nakaimik si Zachary. Well, ito ay tumatagal ng oras upang turuan ng mga bata. Nilingon niya si Ellie. Bago pa siya magtanong ay itinaas na ni Ellie ang kanyang mga kamay. Hindi na ako iiyak pag nakita ko si mommy.